Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay darako na sa atin naman pong patuloy na pagsamba sa ating Diyos. Ano po? At siyempre, di natin pwedeng ang sabihin na sinasamba natin ang Diyos, tapos di naman tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ano po? Hindi po tayo dapat maniwala doon sa mga taong naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos. Ano po? Pero ayaw makinig ng salita ng Diyos o ayaw kayang basahin yung mga salita ng Panginoon. Ano? Ay hindi naman pwede na tayo po ay nananampalataya sa Diyos tapos walang basihan yung ating pananampalataya. Ang basihan po ng ating pananampalataya ay yung mismong sinasabi ng Diyos ano po sa kanyang mga salita. Dahil yung pananampalataya po ay kailangan nahayag yan sa atin pong mga buhay. At siyempre, yung ating pamumuhay ay dapat naman nakaakma o nakalapat doon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi pwede na tayo po ay hindi talaga nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kailangan talaga natin na saliksikin, ano po, at aaraling mabuti yung mga katuruan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi po ng ating Panginoong Hesus, di ba, sa unang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, kaya't humayo kayo at pangaral ninyo ang mabuting balita. Ano po, sabing ganon. Bautismuhan niyo sila, sabing ganon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sabing ganon. At turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo, sabing ganon. So ibig sabihin, talagang ang Panginoong Jesucristo no ay merong mga utos, meron siyang mga katuruan na dapat nating ipinapamuhay. Meron siyang katuruan kasi yung iba meron pong mga paniniwala kasi na hindi na daw kailangan yung pagsunod basta nanampalataya na hindi na daw makakaapekto sa buhay natin yung mga ginagawa natin, pagsunod natin. Bakit pa tayo magsisimba? Ba't pa tayo dadalo? Ba't pa tayo makikinig na salita ng Diyos kung hindi natin kailangan na sundin yung mga katuruan ng ating Panginoong Hesus? Lagi pong magkasama yung pananampalataya at pagsunod. Mga kapatid, hindi pwedeng pananampalataya lamang. Ano po? Dahil ang katunayan ng tunay na pananampalataya ay naandun sa pagsunod, mga kapatid. Wala yan po doon sa salita lamang. Siyempre, bilang mga mananampalataya, dapat tayo po'y nabibilang saan? Kabilang dapat po tayo saan? Sa church. Dahil paano naman natin malalaman yung mga katuruan ng Panginoong Hesus kung wala tayo sa loob ng church o hindi tayo nabibilang sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sa umagang ito, ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa iglesia at Kristiyano. Dahil hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Yung iglesia at Kristiyano. Kasi yung Kristiyano o yung mga Kristiyano, yun yung iglesia. At yung iglesia, yun yung mga Kristiyano. Ganun po yun mga kapatid. Kaya hindi pwede na hindi tayo napapabilang sa iglesia. Kaya atin pong tatalakayin po ito. Sabi po rito sa Efeso. Ito po ang ating basahin muna. Efeso 5:22 hanggang 24. Sige, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Yan. Pastor, parang tungkol yata sa mag-asawa nga natin, Hindi, tungkol po sa church. Pero bang linaw naman po,
na itinuturo, no, ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na yung pong babae, alam niyo po, sumisimbolo yan sa church. At yung lalaki naman ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo. Tapos mga kapatid, ang sabi po, no, yung mga babae dapat ay lubos na nagpapasakop. Saan? Sa mga kani-kanyang asawa po nila. Sabi, lubos po. Lubos na pagpapasakop. Hindi yung nananakop. Hindi yung nananakop. Ang sabi, siya'y nagpapasakop ng lubos. Pero ngayon, di ba, baliktad na yung marami, no? Sa panahon natin ngayon, parang yung babae ang lalaki. Tapos yung lalaki ang babae. Lalo na pagka yung mga babae matalino, gano'n, may trabaho. Yung strong personality. Pero kung susunod po talaga tayo sa ating Panginoon, dapat lahat tayo naiintindihan natin 'to. Naiintindihan ng lalaki yung sinasabi ng salita ng Diyos, naiintindihan din naman ng babae yung sinasabi at tinuturo ng mga apostol. Kaya dapat, paano yung pastor? Bakit may mga lalaki na parang nasasakop ng babae? Yun nga po ang dapat na baguhin . Kaya dito sa Pilipinas, yung culture na yung undressed Bisaya, dapat baguhin yung ganun . Tapos yung mga lalaki naman, yung ang culture na pamacho naman, kaya kinakailangan para macho ka, dapat marami kang bisyo. Diba, ganun po yung mga Pilipino . Yung marami kang mga bisyo, lahat ng bisyo meron ka, pati babae meron ka, lalaking-lalaki ka. Ganun po, sa Pilipinas, sa Pilipino. Dapat babaguhin natin yung mga gayon, lalong-lalo na kung tayo po ay mga mananampalataya. Dapat ilalapat po natin yung ating buhay, yung ating mga ginagawa o pamumuhay dito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ito po yung totoong pagsunod at pagpapasakop natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang yung babae ang nagpapasakop sa kanyang mga asawa. Kaya nga sinabi, gaya ng ating Panginoong Hesus na nakakasakop naman sa iglesia. Pag sinabi naman iglesia, hindi naman puro babae yun. Kasama din yung lalaki at babae. Banglinaw naman po yan. Pero mga kapatid, sabi nga po dito sa ating binasa, sabi dyan, sa pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga mag-asawa sa Efeso, inihambing niya ang mga asawang babae sa iglesia o church. At ang mga lalaki naman ay sa Panginoong Hesus. Isa po ito sa pinakapalasak at pinakamahalagang katotohanan ng itinuturo ng Biblia, subalit hindi lubos na maunawa ng marami. Kaya pagka yung mga tao talaga hindi makakilala sa ating Panginoong Hesus, hindi magpaliklob sa ating Panginoong Hesus, at hindi maririnig itong mga aral na ito, mga turo na ito, ay yung mindset po ng tao hindi talaga magbabago. Kasi nga, tayo ngang mananampalataya na minsan, di ba? May sarili tayong meron tayong sariling yung pag-iisip na, ay basta ako pastor, eto paniniwala ako. Eto na nga yung mga sinasabi na salita ng Diyos . Ipapasakop nga natin yung ating isip, yung ating puso, yung ating buhay sa sinasabi na salita ng Diyos para nga tayo makasunod sa Panginoong Hesus. Pero pagka talagang yung tao hindi makakilala at magbalik loob sa Panginoon, talagang mabubuhay siyang kurap. Yung kurap ang isip. Walang ibang paraan para mabago yung isip natin kundi tayo sumunod sa salita ng Panginoon. Sabi diyan, ano po ba yung church o yung iglesia? Ano nga ba ang kaugnayan ng Kristiyano sa iglesia? Paano siya dapat makikitungo dito?
Ang mga sagot sa mga tanong na ganito ang nagtatakda ng mga hangganan ng ating paglago sa pananampalataya at buhay. Pagka hindi talaga maiintindihan ng sino man kung ano ba yung church, ano ba siya, doon, anong bahagi niya doon sa church, ay hindi po lalago. Yung mananampalataya sa kanyang buhay Kristiyano. Kasi ang paglago po natin ay nakasalalay din kung tayo po ay bilang. Malabong lumago tayo sa pananampalataya nang wala tayo saan? Sa church. Parang pamilya lang yan. Yung paglago ng isang pamilya ay nakasalalay din saan? Sa pagkakaisa, pagtutulungan, pakikibilang ng bawat isa doon sa pamilya. So ganun din po sa church, So atin pong tuklasin yung sinasabi po ng Biblia o ng salita ng Diyos tungkol po dito. Ayan. So ano nga po ba ang kabuluhan ng Iglesia ng Panginoong Hesus sa isang totoong Kristiyano? Ano nga po ba ang kabuluhan ng Iglesia ng Panginoong Hesus sa isang totoong Kristiyano? So ito po yung ating bibigyan ng atiin. Una po, ang Iglesia ang tanging samahan kung saan inilagak ng banal na Espiritu ang bawat totoong nanampalataya o nanampalataya. Ulitin ko, ang Iglesia ang tanging samahan kung saan inilagak ng banal na Espiritu ang bawat totoong nanampalataya. So ibig sabihin, yung mga mananampalataya o tayo mga mananampalataya ay inilagak tayo ng banal na Espiritu sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, tayo, ano ba ang ibig sabihin ng salitang inilagak? Inilakip. Inilakip tayo ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi nga po, ipinanak tayo saan? Sa Espiritu. Kasi hindi ka naman pwedeng mailagak sa katawan ni Kristo nang hindi ka na ipapanganak muli. Malibang yung tao nga ay maipanganak na muli, di ba? Sabing ganon, hindi siya makakapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Sabi pong ganon, siyempre, paano naman tayo magiging bahagi ng katawan ni Kristo, ng church, yung ililigtas ng ating Panginoon, kung hindi tayo na born again sa Espiritu. Yung Espiritu po mismo ang naglagak sa atin. Kaya nga po tayo naririto, magkakasama. Kung hindi tayo na born again, hindi tayo magkakasama rito. Mga kapatid, wala po tayo sa isang church at wala tayong kinabibilangan. Kaya sabi diyan, ano nga ba ang iglesia hanggat hindi nabubuwag sa isip ang naituro sa atin mula pa nung bata, hindi natin may isa sa puso ang mga tinuturo ng Panginoon tungkol sa kanyang iglesia, ang kanyang katawan. Ang iglesia ay hindi lugar o templo. Bagamat nagtitipon ito sa isang lugar. Tandaan natin, ang iglesia ay hindi lugar o templo. Nakatulad ng paniwala ng marami. Na kaya yung iba, parang tuwan-tuwa sila. Sila daw na yung totoong iglesia. Kasi yung iglesia nila, yung mga gusali nila, ay napakagagara, napakaganda. Ay mga kapatid, hindi po doon nakabase, yung tunay na iglesia. Sapagkat ang iglesia ay hindi building, hindi gusali, o magandang mga istruktura kaya. Hindi po ganun ang iglesia. Dahil naaalala nyo po mga kapatid, pagka Biblia yung ating pagbabatayan sa church, wala pa noong mga malalaking gusali.
pero may tinatawag ng church. Nagtitipon lang sila saan? 'Di ba? Sa mga bahay-bahay, sa tabing dagat, sa ilalim ng puno. Ano po? Ganun po. Pero tinatawag na silang church. Actually, yung mga sulat nga sa Biblia ng mga apostol, naka-address lang po yun sa mga maliliit na church. Hindi po yan malalaking gusali. Mga kapatid. Kaya mapapansin nyo, kahit si Apostol Pablo, minsan babatiin niya yung mga kinukumusta ko, si Epapras, parang gano'n. Sa bahay niya nagtitipo ng buong iglesia. May mababasa tayong mga gano'n eh. Ano po? Ibig sabihin, yung church, talagang hindi siya gusali. Kundi siya pagtitipon ng mga mananampalataya. Yung church ay mga believers. Ano po? Yung church ay yung mga nakipag-isa at nanampalataya sa Panginoong Yesus. Sabi rito, hindi rin ito organisasyon o denominasyong reliyon, bagaman at ang mga ginagawa nito ay mga gawaing pangrelihiyon. Kasi nga, diba, napakaraming grupo ng relihiyon ngayon. Tapos, akala nila pagka naando na sila sa grupong iyon, ay bahagi na sila ng iglesia o tunay na iglesia. Ano po? Kaya sabi rito, manapa, ito'y samahan ng mga taong nakipag-isa at nanampalatayang lubos sa Panginoong Jesus. Kaya pagkahalimbawa, tayo po'y tunay na nakipag-isa sa Panginoon, nanampalatayang lubos sa ating Panginoon, kahit wala tayong magarang gusali, tayo po ay church. Iglesia po tayo ng ating Panginoon. Kaya wala po yan doon sa sa building para kilalanin ka na isa kang iglesia kaya. Ano po? O tunay na iglesia. So tinan niyo po, di ba? Sabi nga po rito, ang iglesia ang tanging samahan kung saan inilagak ng banal na espiritu ang bawat totoong mananampalataya. O inilakip, ng banal na espiritu. O sabihin natin, ibinilang. Ibinilang tayo. Inilakip tayo ng banal na espiritu doon sa church. Kaya sabi po rito, sa 1 Corinthians 12:13, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. O sino daw ang katawan ni Kristo? Yung mga mananampalataya. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. So, ibig sabihin, binautismuhan po tayo, sa katawan ni Kristo ng banal na espiritu. Ibig sabihin, ibinilang tayo, inilakip tayo, ng banal na espiritu sa katawan ni Kristo, sa church. Halimbawa, katulad po ng Jesus First Christian Ministries. Hindi po yung hindi po yung pangalan ng Jesus First Christian Ministries yung itinataas natin. Hindi yung pangalan ng simbahan. Pagkakakilan lang po lang yan para malaman kung saan tayo nabibilang o umaaten kaya. Hindi naman pwede na walang pangalan yung natin. Church, Kaya nga nakikilala yung mga pangalan, dahil nga sa ibinibigay na din, title dun sa church na yun, So sabi ng Biblia, tayong lahat ay Hudyo man o hindi, alipin man o malaya, na bautismuhan sa isang espiritu. Maging isang katawan, upang maging isang katawan. So ibinilang tayo. Inilakip tayo. Tingnan niyo po sa original, sabi diyan, sa Greek. Pero siyempre, tinranslate na rin to sa English. Sabi,
Also, for in one Spirit, sa isang Espiritu, we all into one body were baptized. Tayo ay nabautismuhan sa isang katawan. Ibig sabihin, ibinilang tayo sa isang katawan. Sabi pong ganon. Whether Jews or Greeks. Sabi niyan, whether slaves or free. Maging Hudyo man o Griego, alipin man o malaya. Sabi pong ganon, tayong lahat, nung tayo ay nanampalataya, nung tayo ay na-born again. Yun po yung ibig sabihin nun, nung tayo ay nakipag-isa, nagbalik loob sa ating Panginoon Jesucristo, ay inilakip ng Espiritu Santo sa katawan ni Kristo. Tayo po ay ibinilang sa church ng ating Panginoong Jesus. Kaya lahat po tayo, ang bawat isa sa atin, kung talagang tayo ay totoong nanampalataya na sa Panginoon, dapat ibinibilang mo yung sarili mo sa church. Tapos, pagsasabihin mo naman na, ay pastor, hindi ko na kailangan ng church. Sasabihin mo gano'n, ay mga kapatid, baka ka hindi totoong mananampalataya. Dahil hindi pwede na ang mananampalataya walang church, nang walang kinabibilangan. Dahil ang linaw naman na yung banal na espiritu ang naglalakip sa atin sa church. Kaya hindi pwede na ang isang nagsasabing Kristiyano o mananampalataya ay walang sambahayan ng Diyos na kinabibilangan. Walang pamilya ng Diyos. Hindi pwede po yun, mga kapatid. Dahil lahat po tayo, yung halimbawa, yung natin, yung physical na pamilya natin, di ba? Hindi naman pwedeng basta na lang tayo lumabas dito sa mundong ito na wala tayong pinagmulan. Siguradong lahat tayo ay may kinabibilangang pamilya. Yung biological family. Ganon din sa spiritual. Hindi pwedeng sasabihin mo na ikay mananampalataya, tapos wala kang kinabibilangan. Hindi pwede yun, mga kapatid. Hindi pwedeng sasabihin na sino man na, ay basta ako pastor, Kristiyano na ako, kahit hindi ako nag-church. Mananampalataya ako, kahit hindi ako umaaten. Basta ako may relasyon na sa Diyos. Ay, po yun? Linlang po yung ganon. Gumagawa ka ng sarili mong interpretasyon ng sinasabi ng salita ng Diyos. Sinusunod mo lang yung isipan mo, pero hindi yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya hindi pwede po, mga kapatid, na tayo ay hindi napapabilang o hindi natin binibilang yung ating sarili sa isang church. Amen? Ayan malinaw po. Sabi dyan, bahagi at kabahagi tayo dapat sa church. Sabi, ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugang, hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan, hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan, dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag pa ba itong katawan? Ang totoo, ang katawan ay binubuo ng maraming parte. Ngunit iisang katawan lamang ito. Amen? So, panglinaw na lahat tayo na nanampalataya sa Panginoon ay inilakip sa katawan ni Kristo. Ginawa tayong bahagi. Kaya nga hindi tayo magkakaparehas . Kasi nga, iba-ibang
parte. Hindi tayo magkakaparehas. Ano? Iba-iba din yung ating mga kakayanan, yung ating mga abilidad, yung ating mga kaloob, yung ating mga talento. Ano? Hindi tayo magkakaparehas. Pero pinagsama-sama tayo para tayo magtulungan. Ay alam niyo po, pagka ang katawan po natin ay kumikilos, nagtutulungan palagi yan. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng pagkahalimbawa, may gagawin ka, may gagawin ka, ay maiiwan yung paa, o maiiwan yung kamay, o maiiwan yung mata kaya. Hindi. Lahat yan, sama-sama yan. Kaya nga po, tayo magkakaibang bahagi, pinagsama-sama tayo ng Diyos, tinulad tayo sa isang katawan para yung church, kung meron mang gawain, meron mang mga proyekto, meron man tayo mga minimithi, ay dapat lahat po tayo ay sama-sama. Amen? Dapat nakikilahok po talaga tayo. Dapat po tayo ay nakikiisa. At dapat tayo ay nagkakaisa. Kaya hindi pwede yung, ay pastor, bahala na kayo dyan. Basta ako, kasama nyo dyan. Pero bahala na kayo dyan. Kaya yatang yun, conflict yata yun. Ayan. Pangalawa, ano po ba yung kabuluhan ng Iglesia ng Panginoong Hesus sa isang totoong Kristiyano? Ang Iglesia, ang tanging samahan kung saan pinapalago ng banal na Espiritu ang bawat totoong nananampalataya o nananampalataya. Walang ibang paraan ang Diyos, ang Panginoong Hesus, para lumago tayo. Maliban sa church. Hindi po tayo lalago bilang mananampalataya nang wala ang church. Tandaan po natin mga kapatid. Tingnan niyo po yung mga tawag dyan, nagbubuhat. Nagba-bodybuilding, di ba? Pagka po sila ay nagba-bodybuilding, di ba? Hindi naman naiiwan yung paa yung kamay Laging magkakasama yun Anong ginagawa niya? Di ba pagka nag-e-exercise sila, siguro mga 1 taon yung dire-diretso. Ang laki na ng katawan niya. Bakit? Kasi nag-e-exercise, pinapractice, nung buong katawan, para lumusog yung kanyang katawan. So, ganun din po yung church. Pagka tayo po talaga, ay sama-sama, pinapractice natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, sigurado lalago po tayo Pero pagka tayo kanya-kanya, di ba? Pag sinabi ng salita ng Diyos na magkaisa kayo, halimbawa, i-practice po natin. Magtulungan kayo, di ba? Practice po natin. Ganun lamang po yun mga kapatid Magdamayan kayo, i-practice po natin. Sigurado po, lalago tayo Lalago yung church, lalago ka personally. Bakit? Pinapractice mo nga yung sinasabi Kaya yung mga hindi nagpa-practice ng salita ng Diyos, hindi po lalago yun. Mananatili siya doon sa attitude niya. Samantalang ang gusto ng Panginoong Yesus, matulad tayo sa Kanya. Paano tayo matutulad sa Panginoon kung wala naman tayo sa church? Hindi tayo nakikibahagi. Kaya sabi po dyan, dahil ang tunay na Kristiyano ay binibilang o binilang ng banal na Espiritu sa church ng Panginoong Yesus, inaasahan siya ay makikipamuhay sa iglesyang ito. Ayon sa lalim ng pakikibilang at pakikipamuhay sa mga kasama sa iglesia at katawan. Ganon din ang lalim ng lawak ng magiging kaunawan paglago sa Panginoon at sa pananampalataya. Kaya nakadepende talaga yung paglago natin. Kung paano tayo nakikilahok sa church. Nakadepende po yun. Kaya sabi po dyan, ang maraming mga suliranin sa buhay personal at buhay iglesia
ay dala ng maraming kaalamang Biblia na hindi naman sinasagawa sa totoong buhay. Kaya yung iba maraming alam, pero hindi naman ginagawa. Ang daming alam sa Biblia, pero hindi ina-apply. Ay may i-apply mo lang yon pagka ina-apply natin sa loob ng church. Ay kahit na tayo mag-aral ng mga malalalim pa, ay yun nga pong Corinthian church, di ba? Mga spiritual sila, mga matatalino sila. Pero ba't sinabi ni Apostol Pablo, ba't sinulatan ni Apostol Pablo, yung mga taga-Corinto, hindi ko kayo makausap sa espiritu. Kasi namumuhay kayo sa laman. Sabing ganon. Nabasa niyo na ba yun? Ano po? Pero yung church, yun? Mayaman, matatalino yung tao, tapos mga gifted pa nga, tapos kanya-kanya sila, kakabahagi sila, kaya itinuro ni Apostol Pablo, bakit? Sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Di ba yung ganon? Bakit sinasabi niyo o kay Pablo, o kay Pedro, o kay Apollos? Di ba? Ganon po yung mga sulat ni Apostol Pablo sa Corinthian. Tapos, nag-aaway-aaway sila. Wala na yung pag-ibig. Tapos sabi ni Pablo, alam nyo, ang pagsasama-sama ninyo ay hindi nakakatulong. Sa halip, nakakasira pa nga. Meron palang pagtitipon na nakakasira. Pagka pag yung mga nagtitipon ay namumuhay sa laman. Opo. Kanya-kanya sila, bahagi-bahagi sila. Kaya tinuro ni Apostol Pablo doon yung ang pag-ibig. Tingnan niyo po, pagka hindi po yun inia-apply, yung pag-ibig, paano tayo mag-gogoro? Katulad ng pag-ibig ng Diyos. Katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya po, wala pong ibang paraan, mga kapatid. Hindi naman pwedeng iniibig mo yung kapatid, pero wala ka sa church. Hindi ka bahagi ng church. Hindi pwede yun. Kailangan po talaga, nakikita natin yung bawat isa. Kaya nga pag nagtitipon-tipon tayo, nakikita natin yung mga mga needs. Di ba? Kaya pagka hindi tayo nagkakasama-sama, paano natin malalaman yun? Kaya sabi dyan, tinan niyo po, yung paglago sa iglesia o katawan. Ngunit, kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan niya ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Tulad ng sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito, bumaba muna siya sa rito sa lupa. At siya na bumaba rito sa lupa, ang siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. At ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, ang iba na may pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda. Sabing ganon, sa paglilingkod ang mga pinabanal. At para lumago. Lumago. At maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. So kaya pala tayo binilang, kaya pala tayo inilakip ng Espiritu Santo dito, hindi lamang basta para maligtas tayo. Gusto niya na gamitin din niya tayo. Gamitin tayo ng ating Panginoon. Ang gusto niya, lumago tayo sa pananampalataya. At syempre, kaya naglagay ang Diyos ng pastor, guro, ebangelista, apostol, propeta, para ihanda yung mga pinanal. Yung mga mananampalataya. So yung mga nasa church na namumuno, talagang inilagay ng Diyos
para ihanda yung mga mananampalataya. Kaya nga, ini-encourage namin kayo na mag-ano tayo? Mag-aral. Kailangan nating mag-aral. Kailangan nating magturuan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, at ituro nyo sa kanila ang lahat ng ng pinag-uutos ko sa inyo. So ituturo sa atin. Kaya nga po sa church, hindi pwede na wala tayong ayun, yung School of Worker, yung discipleship, yung evangelism kaya, yung mga training. Kaya meron po nun eh. Kasi po, ang mission ng church, tandaan po natin, ito lang po, evangelism at discipleship. Ayun lang po talaga ang mission ng church. Kaya dapat lahat nga lang ginagawa natin dito, nauukol dun eh. Yung evangelism at saka yung discipleship. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung mga tao, mahakay. Na lumapit sa Kanya. Na magbalik loob sa Kanya. Parang tayo. Pagkatapos nun, hindi lamang tayo naligtas. Kundi tayo po ay turuan. Para magamit din po tayo ng Diyos. Amen? Yes. Kasi gusto niya na tayo'y lumago. Tandaan natin, hindi tayo gagamitin ng Diyos kung hindi tayo malago. Yan ang pakikinabangan naman sa iyo kung hindi ka malago. Mga kapatid, ang pakinabang lang ng malagang puno, yung bunga. Yung sanga. Pero yung maliit ni puno, wala pang pakinabang yun. Nagiging pakinabang lang siya pag siya nag-mature. Pag lumago na siya, yun nagbibigay ng lilim. Nagbibigay ng bunga. Tapos yung bunga, nagbubunga pa pag tinanim mo. O, di ba, lumalago? Mga kapatid, kapag nasa church yun, kasi yun ang gagawin po eh. Lalo na pagka tayo nagpapasakop. Saan? Sa loob ng iglesia. Pero pagka hindi, at ang gusto mo, ikaw ang masunod, ay, sigurado, kung saan ka makakarating. Opo. Marami kasi mga ganun minsan sa church eh, Yung parang ang gusto lang nila, basta ako pastor, member ito. Pero pagka yung halimbawa, sila ay pagsasabihan na, tuturuan na, papaalalahanan na, babalaan na, or didisiplinahin na kaya, ayaw na. Kaya ang gagawin nila, alis sa church. Tapos hindi naman siya nagbago. Kaya pagkapunta mo dun sa isang church, ganun ka pa rin. Ganun uli gagawin mo. Paulit-ulit lang. Kasi bakit? Hindi nagpapasakop. Hindi nagpapaturo. Hindi sumusunod. Mga kapatid. Pero pagka tayo nagpapasakop, nagpapaturo, nagpapatuwid, lalago po tayo. Lalago po tayo. Kasi doon tayo matututo. Pero pagka ayaw mong gawin yung sinasabi sa'yo, lalo-lalo na sa ikabubuti mo, ay, mananatili na lang ganyan. Mga kapatid, tayo po ay magiging parang bata. Kaya sabi po rito, sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Anong gusto ng Diyos sa atin? Tingnan niyo po, maging katulad ni Kristo. May mga nangangaral yan. Hindi na daw kailangan gawin natin yung ginawa ni Kristo. Hindi na daw kailangan natin magsakripisyo. Mga kapatid,
Yan po yung maghuhubog sa ating pagkatao, sa ating ugali. Kaya nga po tayo inaakay sa pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga po tayo ini-encourage na lumahok at makiisa sa gawain ng iglesia. Kasi nga po, ang sabi, at ganap na lalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilin lang na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Eh pagka matured na tayo sa pananampalataya, di ba? Ay hindi tayo basta-basta nalilin lang. Eh minsan sa sobrang kababawan ng ibang Kristiyano, di ba? Minsan masabihan lang ng kapatid niya sa pananampalataya ng konti, ng salitang ganito, masabihan, ang daling daramdam ka agad. Ang babaw. Kaya napakahalaga na lumago po tayo. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilin lang na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Sa halip, manatili tayo, sabi, sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo. Laging binabanggit na ang pananampalataya, ang buhay Kristiyano ay buhay na dapat ay tinutularan ang ating Panginoong Yesus. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Kailangan tularan natin ang ating Panginoong Yesus. Pastor, parang mahirap yun. Mahirap bang tularan ng Panginoon? Ha? Mahirap bang tularan ng Panginoon? Yun totoo mga kapatid. Mahirap. Pero kailangan nating gawin. Kailangan nating gawin. Ang tao po ay katulad ng Diyos nung nilikha. Tandaan po natin. Ang tao po ay katulad na ng Diyos nang likhain siya. Bakit? Ano ba yung tao nun? Perfect. Talagang, naniniwala po ba kayo sinasabi ko na ang tao ay katulad ng Diyos? Yes. Katulad, kawangis ng Diyos nga kalarawan Ano nangyari? Ba't nasira? Di ba, nung magkasala. Tapos, nung magkasala yung tao, nakurap na ng nakurap. Nasira na yung larawan ng tao sa Diyos, yung wangis ng tao sa Diyos, di ba? Nasira. At nasira yun dahil sa kasalanan. Ngayon, naparito ang Panginoong Yesus para yun? Ibalik. Kaya laging sinasabi na maging katulad tayo ni Kristo. Paano yun mababalik? Kung wala tayo sa church. Kung hindi tayo kabilang. Kung hindi tayo nakikilahok, nakikiisa. Samantalang yung paglago nga sa pananampalataya upang makatulad tayo ni Kristo ay sa pamamagitan ng church. Dahil dito nga tayo tuturuan Kaya nga pag wala yung isang tao na kinabibilangan, hindi talaga siya matututo na sumunod sa Panginoon. Hindi siya lalago. Mabubuhay lang siya saan? Sa kanyang sarili. Kaya sabi ni Pablo, kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kanino na? Kundi kay Kristo. Kailangan na pagduktong-duktongin lang natin yun mga kapatid.
Kaya kailangan natin talaga, na magpaturo, magpasakop. At sabi rito, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-ugnay-ugnay at ang bawat isa'y nagtutulungan. Kita niyo po? Dapat nagtutulungan talaga tayo pala. Para lumago tayo. Kaya nagpapaalalahanan tayo, di ba? Nagmamalasakitan tayo, nagre-reviewkan tayo, di ba? Nagtutuwiranan tayo. Tapos dapat lang ang ating i-apply yung katangian ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, yung bunga ng Espiritu. Ano sabi? Yung kababaan, kabutihan, kabaitan, kaamuan, di ba? O kaya pagka tayo nagtutuwiranan, di ba? Ay dapat ganito, ay salamat sister, sa paalala. Salamat sa pagtutuwid mo. Di ba? Pero pagka halimbawa, napagsabihan tayo ng kapatid natin na isa, tapos alam mo naman kung sino siya. Imbis na tanggapin na lang, di ba? Anong madidevelop ngayon doon? Yung ganong attitude. Pride. Pride yun. Imbis na magpakumbaba ka. Pero kung tinanggap mo yun, ay salamat. Di nadagdagan ang iyong kaalaman at kababaan. Ay tandaan po natin mga kapatid, laging tayo ang nagbebenepisyo pag tayo ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Tayo ang makikinabang. At pagka hindi naman natin pinapasakop yung ating buhay, yung ating sarili sa salita ng Diyos, tayo naman ay unti-unting palayo ng palayo sa Panginoon. Tingnan mo, halimbawa, hindi ka nag-church. Sino apektuhan? Diba? Pag hindi ka umiibig, anong nabubuo? Galit. Pag hindi ka nagpapakumbaba, hindi nagmamataas ka. Laging ganun lang po yan mga kapatid. Kaya matututo lang po tayo, lalago tayo, nakatulad ng Panginoong Yesus. Kung, nagpapasakop tayo sa Panginoon. Nagpapasakop tayo sa church. Kung nagpapaturo tayo. Pero habang ginagawa natin yung mga gusto lang natin, at ayaw nating gawin yung sinasabi ng ating Panginoon, ay yun po yung sumisira sa ating pananampalataya. Kaya sabi diyan, at sa at pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa'y nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin, nang may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Kita niyo po? Sinong nagbebenepisyo? Tayo. Yung church ang nagbebenepisyo. Tayong mga mananampalataya. Basta tayo po, ay ginaganap natin, ginagawa natin, nagpapaturo tayo, nagpapasakop tayo, sa ating Panginoong Jesus. Po? Ayan, So, ang mga iyas na nakatotohanan sa Biblia ay mananatiling mga lamang isip lamang hanggat hindi natin sila, sinusubukang isagawa sa buhay. Marami pong ganyan. Ang daming alam sa Biblia. Pero pagdating sa pamumuhay ay hindi totoo. Bakit? Halimbawa, ang pag-ibig ay konsepto lamang hanggat hindi tayo umiibig sa kapwa, katulad ng Panginoon. Diba? Konsepto lamang yan. Nasa isip mo lang yan. Kung di mo i-apply yan, mga kapatid. Ang habag ay emosyon lamang hanggat hindi tayo humakbang tungo sa
pagtulong sa kapwa. Yung meron tayong sympathy. Yung iba, apathy. No? Pag sinabing apathy, may isa pa yung sympathy, may susunod pa. Ha? Empathy. Mas lalo na yon. Dapat yun ang ating gawin. Nagiging totoo lamang yun, pag ating inia-apply o sinasagawa. Ang pagpapatawad ay idea lamang kung nananatili tayong nagkikimkim sa mga nagkasala sa atin. Di ba? Halimbawa, dito sa atin, di ba, meron kang hinanakit sa iyong kapatid. Tapos hindi mo kinakausap. Pero nagsasama-sama tayo dito. Di ba? Nagkakamayan tayo. Kiss bump tayo. Tapos sama-sama pala ng loob mo doon sa isang kapatid. Hindi mo lang kinakausap. Ay, di ba? Asan ang pagpapatawad? Di ba? Pwede mo namang, sister, mamaya usap tayo. Meron lang ako sasabihin. Meron lang akong kikwento sa iyo. Hindi pala magchichismis lang pala. Di ba? Meron tayo pag-usap. Di ba? Meron naman magkakapatid. Akala mo nagsisharing. No? Tapos narin, pala pinag-uusapan na to. Tapos nung sinaway, oy mga sister, mga brother, anong pinag-uusapan niyo? Sharing lang po. Sabi mo ganun. Wala naman, sinichismis na iba. So ang pag-awit ay pag-awit lamang hanggat hindi natin pinaparangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo, madaling umawit, madaling pumalakpak, madaling magtaas ng kamay at sumigaw. Pero sa iyong buhay ba talaga? Sa iyong mga ginagawa, ay talaga bang napaparangalan natin siya? Kaya ganun po mga kapatid. Kaya hindi siya nagiging totoo o aktibo, kung alam lang natin lahat to. Naririnig natin, nababasa natin, tapos hindi naman natin inia-apply o ginagawa. Hindi pwede po yun. Hinakailangan po yun ay talagang nahahayag sa ating buhay. So, ang pananampalataya, tandaan po natin, ay kung ano ang ating handang ipamuhay at isagawa. Hindi yan sa isip lang. Katulad ng ating Panginoong Jesus. Kaya tularan po natin siya. And last, nga po ba yung kabuluhan ng iglesia ng Panginoong Jesus sa isang totoong Kristiyano? Sabi diyan, ang iglesia ang tanging samahang tao na ibinibilang ng Diyos na kanya kasama ng iba. Ang iglesia ang tanging samahang tao na ibinibilang ng Diyos na kanya kasama ang iba. So yung church ay kanya. Hindi po sa amin. Ay, yung iba kasi mga namumuno sa church, parang doon sa iglesia ko, doon sa church ko, ang daming ganito, ang daming ganire, doon sa church ko, yung mga musician namin, ang gagaling, parang mga rockstar, diba? Mga ganon. Pinagmamalaki pa, church niya raw. Hindi po, hindi po namin pag-aari ang church. Kami bahagi lamang ng church. Kaya lang meron pong namumuno para magkaroon ng kaayusan. Dahil kung wala naman namumuno, di lahat tayo dito pinuno. Hindi naman pwede yun. Hindi naman lahat pwede puro miyembro. Diba? Hindi pwede po yun, mga kapatid. Kahit nga sa pamilya, hindi naman puro anak. Hindi rin puro tatay. Hindi rin puro nanay. Diba? Kasi po ang church, sampahayan niya ng Diyos. Pamilya na yan ng Diyos. Kung wala pong namumuno, di walang kaayusan. Mga kapatid,
Pero usapin lang ng kaayusan, yung pong pamumuno. Hindi yung pagiging, ang tawag dyan, yung pagiging makapangyarihan. Oh, ako pastor nyo, ha? Lahat na sasabihin ko, sumunod kayo sa akin. Ako pastor nyo. Ako may-ari nito. Ako may-aro sa kaluluwan nyo. Di ba? Sa sobrang dami ng mga nagtuturot ng hangaral na yan, kung ano, di ba, naliligaw na talaga yung mga tao. Naniniwala naman, kaya nga, napakahalaga na lumago po tayo para hindi tayo, nadadala ng mga, samot-saring mga katuruan. Yun po yung sinabi dun kanina. Oo nga, ngayon, pinaghahanap pa rin yata. Ganun. Saan tayo napunta? Kaya po, kinakailangan yung atin pong paniniwala ay nakabatay dito sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat hihiwalay. So bilang church, tayo po'y pag-aari o binibilang tayo ng Diyos na Kanya. Kanya tayo. Ano po? Sabi diyan, kung tayo po ay totoong nanampalataya at nagsuko ng buhay sa Panginoong Hesus, tayo ay binilang hindi lamang sa iglesia dito sa lupa, kundi sa kanyang iglesia sa langit na pangwalang hanggan. Ay, meron na po pala. Na iglesia din sa langit. Pastor, bago yan Mga kapatid, sabi kasama natin dito ang iglesia ng panganay o ang iglesia ng mga panganay. Ang mga nauna na sa atin, ang mga anghel o nilikhang makalangit at ang Diyos na hukom ng lahat. Ay, mayroong mga nauna na sa atin Nasa naroon? Ando na sa langit. Nagkakatipon kasama ng Diyos. Kaya nga po tayo, binilang din dun Ito po, babasahin po natin. Importante po ito. Iglesia sa walang hanggan. Naando na sila, sabi. Ngunit hindi ganito ang paglapit niyo sa Panginoon dahil ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos. Kasi may nauna na nga sa atin Sila yung mga panganay. Nauna sila Ano po sabing ganon? Na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong tinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. So naando na ba sila? Yung mga nauna sa atin. Mga panganay po sila. Church po yun. Ano po mga kapatid sa English po? Tinan niyo po sabi. Sa original translation, sa Greek, ito sa English, to the assembly and to the church of the firstborn. O, kita nyo, church po binabanggit, di ba? Sa original. Pero doon sa binasa nating Tagalog, hindi binabanggit yung yung katagang church. Pero dito binabanggit, sa Greek word na i-translate sa English, to the assembly and to the church of the firstborn, having been enrolled. Nakatala na po sila ron Nasa langit na sila. In the heavens, and to the judge, God of all, and to the spirits of the righteous, having been perfected. So, ipinilang po tayo ng Diyos din doon, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesus. Yung iglesyang walang hanggan na naando na sa langit. Mga kapatid. Kaya doon pa lang pala, may nauna na sa atin. Ano pa po? Sabi diyan, sabi nga rito, kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Ang Panginoong Yesus, lahat sinabi niya na sa atin Siya nga po yung salita Siya yung nagpahayag.
sa pamamagitan ng apostol at yung mga pahayag ng ating Panginoong Yesus, ito po, ating binabasa, tinatalakay, at pinagsisikapang dapat nating ipinapamuhay. Sabi nga po rito sa paalala, kaya mag-ingat kayo o tayo na huwag tanggihan ng Diyos sa nagsasalita sa atin. Sabi diyan, ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa, sabi po gano'n, ay hindi nakaligtas sa parusa. Sabi diyan, paano pa kaya tayo makakaligtas kung hindi natin papakinggan ang nagsasalita mula sa langit? Ipinahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bilang bahagi ng church, di ba? Bilang inilakip ng Espiritu Santo sa church, sa katawan ng ating Panginoong Yesus, bilang tayo'y nabibilang sa iglesia o katawan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay makinig sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Ayan. So, ito po kaya, kasi po tayo yung iglesia na babalikan ng ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 27, ginawa niya ito. Sabi, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Kaya sabi diyan, upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Ibig sabihin, ang gusto pala ng Panginoon, talagang maging katulad niya tayo para pagka dumating siya, tayo handa na. Nakahanda tayo. Kaya po yung mananampalataya, wala po talagang ibang dapat gawin habang naandito sa lupa, kundi ang sikaping sumunod tayo sa ating Panginoong Yesus. Upang tayo matulad sa Kanya. Kasi ang babalikan niya, mga kapatid, ay ito. Ginawa niya ito para iharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat po maging tayo, masunurin sa ating Panginoon. Kailangan nating mamuhay ng may kabanalan. Kailangan mamuhay tayo. Dahil sabi ng Biblia, dahil hindi natin makikita ang Diyos kung hindi tayo mamumuhay ng ganito. Sabi po ng salita ng Diyos. So, ang iglesyang babalikan, sabi, kaya, sabi pong ganon, ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Ayan, panino po? Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Yan po mga kapatid Verse 4. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Sa 6, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakakilala sa Kanya. So, ibig sabihin, ang mga mananampalataya, dapat siya? Hindi na hindi na nagkakasala? Hindi nagpapatuloy. Yun ang sabi, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano pag nagkasala? Aba, hindi ka mananatili sa kasalanan. Itutuwid mo.
yung buhay mo. Kailangan po tayo ay tumulad sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi, alam ninyong si Kristo ay walang kasalanan at naparito sa mundo upang ano? Alisin ang ating mga kasalanan. Paano natin gagawin yun? Paano mangyayari yun? Paano inaalis ng Panginoon ating mga kasalanan? E di humingi ng tawad. Ano pa? Tumalingkod. Ano pa? Pag tayo, namumuhay na tayo, di nagsisi tayo. Ano? At syempre, sumusunod na tayo. Namumuhay na tayo para sa Kanya. Amen? Ayan. Ay, malapit na po tayo. Okay. Ayan. So, ano nga po ba ngayon ang kabuluhan ng Iglesia ng Panginoong Hesus sa isang totoong Kristiyano? Una, ang Iglesia ang tanging samahan kung saan nilagak ng banal na Espiritu ang bawat totoong nanampalataya. Kaya mga kapatid, tayo po ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Ang Iglesia ang tanging samahan kung saan pinapalago ng banal na Espiritu ang bawat totoong mananampalataya. Kaya mga kapatid, patuloy tayong makilahok sa gawain ng Panginoon. At ang Iglesia ang tanging samahang tao na binibilang ng Diyos na Kanya kasama ng iba. Mga kapatid, tayo kay Kristo. Tayo po'y sa Diyos na. Para sa isang totoong Kristiyano na nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, ang pag-iiglesia ay hindi lamang bahagi ng buhay. Ito na ang ating buhay. Dapat po, ito yung maging buhay natin. Hindi lang basta bahagi ng buhay natin. Buhay dapat natin yan. Lifestyle dapat natin yan. Ang lahat ng natututunan o natutuhan natin sa isip at karanasan mula dito ang nagtatakda sa ating mga pasya at ginagawa sa bawat araw. Umiikot ang ating mga buhay sa mga na ituturo sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pag-iiglesia. Ang ganito rin naman ang magtatakda ng ating paglago o hindi paglago, ng ating pagiging handa o hindi sa pagbabalik at pagkaon ng ating Panginoong Hesus sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan natin, dapat po bilang mga katawan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y bahaging lahat, ng church. Kaya bawat isa sa atin, ay kailangan ng isa't isa. Kailangan po natin, yung bawat isa, upang tayo patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon, palakpakan po natin ng ating Diyos.